dear beloved, Boss Mike Cervera. Marcos may hamon sa mga Nako, yan na naman ang Pangulong Bongbong Marcos. Naghamon na naman. Ano ka ba naman, Pangulo? Kaya tuloy yung mga iba dyan nang gagalaiti sa'yo. Naghahamon ka na naman eh. Sino kaya ang hinamon ni Pangulo? Pakinggan natin mga kababayan ha. Sino kaya ang hinamon ng ating Pangulong Bongbong? Pasok! Samantala, si Pangulong Marcos may hamon sa mga kawani ng Bureau of Customs. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Ayan mga kababayan, nakita nyo naman si Pangulo, sabi ko sa inyo eh. Hindi to masalita pero matindi kapag bumanat ito eh. Ang banat nito mga kababayan, parang Armalite no? Oo, kahit tirang bahala, sigurado tatamaan ka eh. Tuloy. Ipinagmalaki kamakailan ng Bureau of Customs kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang mga naging tagumpay sa taong 2024. Kabilang dito ang mataas na koleksyon ng kita na umabot sa 931 billion. Nako, grabe mga kababayan, kumita ang Bureau of Customs daw. Pero alam nyo, kung kung ito tutukan lang ng husto, mga kababayan, baka triple pa yan. Ngayon mga kababayan, nakita nyo naman ang Pangulo. Walang humpay sa kagawa ng kaparaanan para maprotektahan ang kaban ng bayan. Mga kababayan? Kung si Sara kinukulimbat lang, si Pangulong Bongbong Marcos gumagawa ng kaparaanan para maprotektahan ang magiging kaban ng bayan. Mas mataas ng 40 billion pesos kumpara sa 890 billion na koleksyon noong 2023. Kita nyo naman mga kababayan na dagdagan ng 40 bilyones. 40 bilyones! Ang laki mga kababayan. Oo, pero sabi ko nga, dagdagan pa nang sa ganon masiguro kahit 5, walang mawala sa pera ng gobyerno. Dito ba? Ibang klase. Bakit kanyo mga kababayan? Gumagawa na ng mga computerized, online, yung mga pagbabayad eh. Paano pa makakadugas? Maliban na lang mga kababayan. Eto kung mahahack. Pag nahack. Diba? Sabi nga nila basta gusto may paraan. Pagka ayaw, wala nang dahilan. Maraming dahilan pala. Maraming dahilan. Ito na. Ibinida rin ng BOC ang kanilang matagumpay na kampanya kontra smuggling kung saan nakapagsagawa sila ng mahigit 2,100 na operasyon na nagresulta sa pagkakasabat ng higit 85 billion pesos na halaga ng smuggled goods. Naku mga kababayan samantalang nung panahon ni Digong, tuloy-tuloy lang yan. Dahil nga sinasanggot, sino? Si Pulong. Sangkot saan mga kababayan? Sa taripa. Kita nyo? Grabe, no? Kung noon mga kababayan, tuloy-tuloy nyo lang yan. Huwag nyo nang harangin. Kahit anong laman yan. Kahit droga pa yan. Ituloy nyo yan. Palabasin nyo. Kung hindi, susumbong ko kayo sa tatay ko. Tatay ko, mamamatay tao. Ganun sila dati, no, mga kababayan. Pero ngayon, hindi na. Ang Pangulong Bongbong Marcos, walang sinisino, kahit sino ka pa. Kung kailangan magbayad ka ng buwis, magbayad ka. Kung hindi, kukumpiskahin lahat yan. At ipamimigay sa mga nangangailangan. Kita niyong ginawa nung nakaraan. Anong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Yung mga isda, yung mga tuna, yung masasarap, yung mga imported, mga kababayan na isda, abay ginawang pang Noche Buena ng mga kababayan natin. Kita nyo? Kaysa itapon, sirain, pakinabangan na lang ng mga kababayan nating nagugutom. Napag-isip-isip ko nun mga kababayan, lugi tayo nun. Bakit? Yung mga binigyan mga kababayan, ang sasarap ng Noche Buena. Masasarap na isda nun. Sarap. Masasarap na isda yun, hindi basta-basta. Yung ang mamahal sa restaurant, yung kaperanggot na slice na ganon. Nako, 1,000 na. Yung sa kanila mga kababayan, 1 buo ang pinamigay ni Pangulo. Grabe, no, mga kababayan? Grabe. Ganun dapat.
kung ikaw ay nag-iisip, bakit mo naman itatapon, susunugin, sisirain? Kung pwede namang gawing pera at pakinabangan ng taong bayan. Hindi tulad noon, tulad ni Digong, magpapakita kunyari sinisira nila. Pero yung kanila, tuloy-tuloy lang. Yan po ang kaibahan, mga kababayan, ng may mabuting puso na leader ng bansa. Diba? Oh. Ano? Ha? Tomahawk? Hindi. Nung nagpunta lang ako ng Amerika noon, Mark Ramos, oh, yung Tomahawk. Kaya lang, alam mo, mas gusto ko pa rin yung dinengdeng. Kung bibisita ako sa iyo, pag uwi mo, kayo mga kababayan, kahit sino po sa inyo, pag inimbita nyo ako sa bahay ninyo, tandaan nyo, huwag nyo akong paghahandaan ng mga espesyal na mga putahe. Tama na ako. Sa dinengdeng, oo, tipid na, masustansya pa. Opo, ang aking kinakain mga kababayan, mahilig po ako sa gulay eh. Oo, kapag pumunta ako ng Siyamgupsal, puro gulay lang kinakain ko eh. Diba? Oo. Di po kasi sa KMCPB, ay sinabi mo pa. Oo. Halos doble ng kanilang anti-smuggling accomplishment noong 2023. Bukod dito, Grabe no, doble-doble mga kababayan. Kung noong panahon ni Digong, dinoble noong 2022, 2023. Ngayon mga kababayan, yung dinoble nilang yun, dinoble pa uli. Ibang klase ang Pangulo natin, mga kababayan, maniwala kayo, ang Pangulong Bongbong Marcos, sa panahong ito, siya lang ang may puso para maglingkod. Wala nang iba, awan sa bali. Awan sa bali, apo! Bubukod na! galan din nila ng accreditation ng nasa 56 importer at customs broker na sangkot sa iligal at kaduda-dudang gawain. Yun naman pala, mga kababayan. Yung mga yon, malamang, yung mga tropa nila Digong, nasanay sila sa kalakaran na ganon. Kaya mga kababayan, malalakas pa rin ang loob ng mga yon. Di ba ba? Oo. Kain na, Boss Mike, kulang ko. Naku, ayoko niyan, pass. Oo. Yeah! Gulay lang ako. Okra, saluyot. Talong. Ganon, repolyo. Mga ganon. Litsugas. Mga ganyan. Patani. Sigarilyas. At mani. Yung mani, mga kababayan. Yan ang hindi mawawala tuwing gabi. Di ba? Sa gabi, mga kababayan, ang wag niyong wawalain yung mani. Dahil sa lahat ng gulay, yun ang masarap. Mani. Eto na mga, naku, haba na ng oras natin. Basta! Eto na mga kababayan, ang Bureau of Customs, pinag-ibayo ni Pangulong Bongbong, mga kababayan. Vegetarian ako, kaya nga ako ganito itsura ko eh. Di ba ba? Kita naman sa itsura, 60 years old, parang 30. Ano ba? Diba? Pero dapat gulay-gulay lang kung gusto nyo humaba ang buhay ninyo. Diba? Our beloved Boss Mike Cervera.